With a shout, hallelujah. Come on, bless the name of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Come on, hallelujah. Pati yung mga nasa online, tumayo, shout, hallelujah. Glory to you, Lord. Glory, glory to you, God. Glory, hallelujah. Thank you, Jesus. Father, we thank you for this wonderful time that you have given unto us, Lord. Hallelujah. Anoint each and every one of us, oh Lord God. Hallelujah. Sa bawat makikinig, nandito face to face at nasa online, Lord God, abutin mo po, Panginoon. Sa pamamagitan ng iyong salita, magkaroon, Panginoon, ng matinding pagbabago, matinding kalakasan, Panginoon. Marireset ang buhay, O Lord God. At pawang, Lord God, kalakasan, O Diyos. Hallelujah. At Lord, kabutihan, Lord God, ng iyong mga biyaya at pagpapalad dumaloy sa bawat isa, Panginoon, na talagang umuunawa ng iyong salita. Salamat po, O Diyos. Pagpalain mo po ang bawat isa na ngayon, Panginoon, mag-aaral kami ng iyong salita. Thank you, Lord God, for your wisdom as well as understanding and anointing. In Jesus' name. Everybody say, be seated and be excited. Ayan. Praise the Lord. Glory to God. Ayan. Hallelujah. Kasama yung pag-upo, kasama ang excitement. Huwag mawawala yan. Praise the Lord. Amen. Pinag-usapan natin about price of commitment. Mahalaga po yun at sa lahat ng ating pinag-uusapan ay dapat po nating i-apply sa buhay. Araw-araw. Kaya nga, yung pinag-usapan natin last week, dapat ang manifestation, simula nung pagkarinig mo, makita ka agad. I-apply ka agad. Dapat ay kita sa atin ka agad. Yun ang totoo. Na umintindi na napagpala ng salita ng Diyos. Ang pagpapala ay hindi lang pinansyal at material na bagay. Pero ang pinagsisimulan ng pagpapala ay yung salita na narinig, natutunan mo, ginawa mo. Kaya nga nag-altar call pa ako nung last Sunday at walang natira sa upuan, nag-response. At sabi ko nga, walang a-absent. Kasi i-apply mo yung narinig mo. Praise God. Hallelujah. Alam mo na ngayon kung sino yung nag-apply. Di ba? But the thing is, don't just attend. Praise God. The thing is, i-apply mo. Kasi yun po, doon po talaga nagpapatunay na tayo'y lumalago at tayo'y totoo na sumusunod sa Diyos na buhay. Amen? Excuse me. Bigla akong tuloy. Tumawa yung tubig ko. Pamihira. Praise God. Hallelujah. I repeat, praise God. I-apply po natin ang salita ng Diyos. Mababaliwala ang salita na ating pinag-aaralan nang hindi natin ito ipinamumuhay. Kailangan pong i-apply natin. Tatandaan nyo. Ito po ay babala. Asawa ni Babalu. Matthew 7:21. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Sa araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba kami ay nagpahayag ng mensahe mula sa Diyos? Nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala sa iyong pangalan? Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin. Kayong mga gumagawa ng kasamaan. In short, ito yung mga praise God, hindi ginagawa, ini-apply ang salita ng Diyos. Kaya hindi yan biro. Praise God. Amen? Make sure, pag umaten ka talaga, nagsuko ng buhay, praise God, naririnig mo, ginagawa mo. Praise the Lord. At nakikita sa buhay mo. Hindi ko sinabing maging perpekto ka. Kasi kita ni Lord ang mga pagsisikap mo. Amen? Amen. Palakpakan mo nga si Lord. Yeah. Praise God. Lahat ng bagay may presyo. Gusto mong makatapos ng pag-aaral, may presyo kang dapat babayaran. Hindi lang yung tuition mo. Kasi may mga tao na may mga pang-tuition pero hindi naman nakakatapos ng pag-aaral. Bakit?
Nagbayad naman sila ng tuition. But the thing is, may ibang presyong hindi sila binayaran. Hindi nag-aral. Ang pinakapangit sa lahat ay yung pumasa ka dahil nagbayad ka. Binayaran mo yung alin. Yun ang pinakamasaklap sa lahat. May mga nabalitaan ako noon. Ako noon, merong boss ng kuya ko yun. Hindi ko sasabihin ko ano. Kasi baka mamaya, maligaw lang eh. Yan na kung saan, yung boss niya, estudyante yun. At yung estudyanteng yun, pare-pare silang nag-aaral sa UE pa yata at that time. Kaso, yung professor, tauhan nila. Kaya kahit di pumapasok yun, ito ay decades na po. Decades na po ang pinag-uusapan. Imagine, kuya ko pa ang estudyante noon na kolehiyo. Kaya dekada na po yan. Kahit hindi pumapasok, pasado. Walang kwentang mga ganong pangyayari. Tama po ba yun? Tama ba yun? Kasi may mga pumapasok, pero hindi nag-aaral. May kilala kayong ganon? Pumapasok, pero hindi nag-aaral. Tama ba ako? Parang ganun yan. May mga umaaten, pero hindi natututo. Andiyan ba kayo? May mga nakakarinig pero hindi sumasagot. Yun na nga yun. Yun na nga. Kaya kailangan ay praise the Lord. Mas maganda mismo, bayaran mo yung tamang presyo. Ulitin ko, ang presyo, hindi lang pera. Praise God. Kaya nga matatakil natin lahat ng yan. Praise God. Pero, meron ding presyong babayaran ng pera. Kasi may tuition din sa estudyante yung pinag-uusapan natin. Andyan ba kayo? Kaya nga the price of commitment. Kaya as a breakthrough believer, huwag kalilimutan. Kaya nga yung mga topic natin dito, huwag kalilimutan, balikan nyo. Ngayon, ina-upload yun sa YouTube. Panuorin nyo. What are the marks of the breakthrough believers? Ano yung number one? Praise God. Yung iba, pero actually, hindi naman talaga nabanggit yung... ano yung number 2? Ano yung number 3? Kaya, BFF yun Ay, off, BFF, Breakthrough Family Believers yung sinasabi. Off, overcomer, full of patience, fully committed. Praise God. Pag yan, na-establish sa buhay mo, hindi po pwede na hindi ka makaka-breakthrough. Establish mo yan. Pag na-establish yan talaga, be ready. Yun yung talagang totoong reset. Pag in-establish mo yan, talagang nireset mo ang buhay mo. Yan. Praise God. Amen? Kaya there is a price that you need, that we need, every one of us, to pay. Hello? Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, manda ka Intindihin mabuti. Okay, review ng konti. Ruth chapter 1, verse 18. When Naomi saw that Ruth was determined to go with her, she said nothing more. Ito po yung pagsama ni Ruth kay Naomi. Bakit? Si Orpah ay hindi na tumuloy. Nung nakita niyang situation, hindi na tumuloy. Pero si Ruth, kahit walang nakikitang talabaga liwanag, siya ay tumuloy. Desisyon niya yon, ginawa niya yon, pinanindigan niya yon. Kaya nga, praise God, hindi siya napigilan. Ang isang tao kasi, na desidido, hindi yan mapipigilan. Kahit patalian mo ang paa niyan, hindi yan mapipigilan. Ilak mo na lahat ng mga pinto, hindi yan mapipigilan. Tingnan mo yung katabi mo. O di ba? Pag tumakas yan sa bahay, hindi yan napipigilan. Makakawala yan. Makakagawa talaga ng kaparaanan niya na. Naku. Hindi yan mapipigilan. Praise the Lord. Kasi, desidido Hello. Amen? Next. Ruth chapter 2, verse 2. Dahil sa hindi siya napigilan, pinasama na siya ni Naomi. Tingnan niyo, pagdating ng chapter 2, verse 2,
One day, Ruth the Moabite said to Naomi, "Let me go out into the harvest fields to pick up the stalks of grain left behind by anyone who is kind enough to let me do it." Naomi replied, "All right, my daughter, go ahead." Okay, praise God. Hindi siya uli pinigilan ni Naomi. Saan? Sa pinlano ni Ruth. Bakit? Ano ba pinlano ni Ruth? Siya hindi napigilan na sumama kay Naomi. Kaya nga, nung nakasama siya, hindi rin po pwede, nakasama lang siya na wala siyang gagawin. Naiintindihan niyo ba ako? Aanhin mo yung kasama ka na tulala ka lang at wala ka rin naman gagawin. Pagiging irresponsible yun. Hindi yung pagkakatiwalaan ng Panginoon yun. Pero sabi ko nga, kaya nga basahin nyo ang Book of Ruth. Assignment nyo yan. Yung susunod mapagpala. Ruth 1 to 4 lang yan. Idagdag mo na sa Bible reading mo. Pwede mo nga basahin yan ng isahang basahan lang yan. Kasi 1 to 4 lang yan. Grabe yan. Matindi ang Ruth. Antindi po yan. Napakagandang kwento po niyan. Praise God. Nakakapagtiis ka nga ng telenovela na ang taon na ang hindi pa tapos. Pambihira din. Yung dekada na yata, hindi pa tapos, pero yung iba pagdating sa pagbabasa, tamad. Pagdating sa pagbabasa sa Bible, pero sa ibang bagay, hindi. Bakit? Yung mga post nga yung mga ganito tinatapos yan kahit na kahit anong liit, i-enlarge pa di ba? Di lalo na dapat sa salita ng Diyos. Napakaganda niyang Ruth chapter 1 verse 4. Chapter 1 up to chapter 4. Hello, amen? Kaya pag-uusapan natin, under pa rin to ng price of commitment. The 3 Ds of commitment. 3 Ds of commitment. Praise God. 3 Ds, may of yan. Ayan, 3 Ds of commitment. Ano yung D na 3? Damyas 1, Damyas 2, Damyas 3. Praise God. The 3 Ds of commitment. Ready na ba kayo? Amen. Yung mga nasa online, kung talagang nakatutok, i-type nyo nga, ang magta-type ng I am ready, yun ang talagang nakikinig at nakatutok. Praise God. Hallelujah. Okay. May nag-comment ba? Kung walang nag-comment, walang nakatutok. Yan. Praise God. Number 1D, pakilakas. Pakibasa yung dilaw lang. 1, 2, 3, go. Pakisigaw. Mga lalaki. Mga babae. Gusto kong marinig ang sigaw ng mga nasa online. Hindi, syempre, hindi mo maririnig yan. Determination. Pag sinabi mong fully committed ka, makikita dapat obvious yan, yung determination. Yung sino mang gustong magbago, mabago, mag-ayos ng buhay, ay dapat obvious ito, yung determination. Kaya nga doon kanina, sa una nating binasa, kay Ruth, doon sa Ruth chapter 1, verse 18, nakita niyo, when Naomi saw that Ruth was determined, she was determined to go with her, she said nothing more. Determination is number 1 requirements in commitment. If you are truly, fully committed unto the Lord, kita mo yung determination mo. Sabi niyo, bakit? Mas malakas. Determination make you start. Makakapagsimula ka pag determinado ka. Ang mga taong madaling ma-discourage, masisira buhay. Walang masisimulan. Walang masisimulan pag hindi ka determinado. Kailangan ng determinasyon kasi may demonyo talagang hadlang sa buhay. Kaya nga in-example ko na po noon dito yung upuan. Paano kung naglagay dyan ng harang, anong gagawin mo? Iiwas ka ba? Paano kung hinarangan ka, iwas ka ulit, iwas. Hanggang sa pabalik ka. Huwag ganon. Sabi mo sa katabi mo, huwag ganon. Dapat determinado. Praise the Lord. Determinado. Naalala niyo yung 3 ingredients? Porsigido, decidido, determinado. Praise the Lord. Amen po ba? Kaya nga, paalala ito each time we face our fear, we gain strength, courage, and confidence in the doing.
Ganyan. Each time we face our fear, nasusubukan mo bang matakot? Yung totoo lang. Real talk lang. Nakakasubok ka pa rin bang matakot? Salamat sa iba, hindi natatakot. Oh. Nasubukan mo bang matakot, ha? Di ba? Yung life group ko doon sa, may life group ako nung Friday. Online. Praise God. Kasi hindi pwedeng face-to-face. Kailangan ng passport pag nag-face-to-face kami. Tapos isinare na 2:00 ng madaling araw, pinadala pa yung tunog. Hindi, walang ganun. Kinikilabutan ako. Pinadala yung, hindi po kami nakatulog, Pastor. Sabi niya, bakit? Yan po ang naririnig namin. Sino yun? Hindi po namin alam eh. Hanggang sa nagising din yung asawa ko. Sabi niya, narinig mo ba yun? Sabi, buti na lang, pati ikaw narinig mo. Kasi kung ako lang nakakarinig, lalo nakakatakot yun. Diba? May mumu. Asong buwang? Hindi. Hindi. Ang daming pwedeng tumakot talaga sa'yo eh. Dami talagang pwedeng tumakot sa'yo, sa totoo lang. Yeah? Minsan yung tunog lang na maririnig mo. Di ba? Praise God. Andiyan ba kayo? Ha? Minsan, tatakot ka. Bakit? Darating ang sweldo, kasya kaya? Kasi pag susweldo ka, para kang naghihiwa ng sibuyas. Napapaiyak ka. Di ba? May maraming pwedeng tumakot sa'yo. Ang daming pwedeng maging cause ng takot eh. Praise God. But each time we face our fear, we gain strength. Kaya ang takot sa buhay, harapin. Huwag talikuran. Takot sa buhay, pag-aalinlangan, ay iiwan kong lahat. Ayan. Huran at kahinaan. Ano yung sunod doon? Papawi ng lahat, kahit na saan pa man. Yun. Kahit na ano pa man, sa tawag mo. Sa totoo lang kasi, pag may calling ka, sa totoo lang, meron takot. Nung tinawag ako ng Panginoon, ako naniniwala nung una eh. Bakit ako hindi naniniwala? Tatakot ako eh. Bakit ako natatakot? Kita ko mga pastor, kawawa eh. Walang biro. Nang lalo na. Pero medyo 80s, early 80s, kawawa talaga pastor. Hanggang ngayon, kawawa pa rin pastor eh. Marami pa rin kawawa talaga eh. Praise the Lord. Kawawa talaga. Sabi ko, hindi ganyan ang buhay na gusto ko. Hindi ganyan ang buhay ang gusto ko. But the thing is, tumugon ako. That was 1982. Nung nakilala ko si Lord. Sabi nga, after 2 months pa lang binigyan ako ng break na mag-share. After 2 months. Bueno, hanggang sa, nag-undergo sa training, nag-undergo doon sa mga dapat atinan, pinag-aralan, at may kasamang sariling sikap. Nag-invest po ako ng libro. Although na hindi lahat ng librong binili ko, nabasa ko. Pero ang libro na binili ko ay hindi po talaga sa dami. Di yan biro. Ang dami kong biniling libro, ang dami ring humiram sa akin, ang dami ring hindi nagsoli. Ang aking komentary, 4 o 5. Meron ako isang komentary na 21 volumes. Parang encyclopedia. Konti lang ang mga napulot ko doon. Kung ano lang yung inire-research ko. Nag-invest ako. Praise the Lord. May mga natututunan. Kasi sa totoo lang, yung naririnig mo, ay hindi yan sapat. Kailangan, meron kang sariling pagsisikap. Yan ang totoo na na-convert, nakakilala sa Panginoon. Amen? Sa totoo lang, pag on fire ka, yung 1 chapter a day, kulang.
Kaya nga magbabasa ka pa, idagdag mo nga kako yung root eh. Ibagdag mo yung root. Kasi mas maganda kasi, pag binasa mo ang root, dire-diretso para naintindihan mo. Parang nobela yan, di ba pag oras na may absent kang isa, hindi mo na maintindihan, hindi mo na ipapakwento mo sa iba. Huwag mo naman gawin, ikwento mo na nga lang yung binasa mo. Tinamad ka masyado, pwede ba ikwento na lang yung binasa? Sobrang naman kasipagan yan. Kaya face your strength so that you can gain strength, courage, and confidence in the doing. Come on! Kaya mo yan! Sabi mga sakta mo, kaya natin yan! Praise the Lord. Amen? Amen po ba? Tingnan nyo. Ikaw ba ay, parang di ko na kaya, susuko na ako. Nanghihina ako. Meron ako ipapanood sa inyo. Meron. Buti na alala ko. Dahil yung magpapaalala sa akin, nakalimutan yata. Yan. May ipapanood ako sa inyong video. Yan. Praise God. Ayan. Sino kaya yung nasa baba? Ayun, nagkukwento. Sino kaya yung nasa baba? Yan. Wala bang sound? May sound dyan? Ulitin nga. May sound. Sino kaya yung nasa baba? Tingnan niyo yung sinong nasa baba. Ulit. Walang sound yan. Mika? Wala? May sound kasi yung eh. Yung may dahilan, no? Yan yung nagkukwento. Ulit. Tingnan nyo, Wala talagang sound, kahit anong gawin. Sige, hindi na mahal. Pero, andito ba talaga yung nagkukwento? Sige, nagtatawanan. Kamukha ni... Nino? Di ba si Roger? Kita niyo yung kalagayan? Both arms? Pambihira. Parehong kamay. Wala. May katwiran yun na pwedeng hindi bumuhat, Di ba? Pero tingnan mo, may ginawa siya, Biro mo, nakagawa pa siya ng panlagay dito. Hindi na siyang gumawa nun, siyempre. Pero tingnan mo yan, Tapos, tingnan mo. Si Lester yata yan. Tingnan mo. Look at the determination of that man. Come on. Kaya sabi mo, hindi ko na yata kaya. Kung nag-iisa, nalulumbay, dahil sa hirap na tinataglay, kung ang kailangan mo ay karamay, tumawag ka at siya'y naghihintay. Siya ang iyong kailangan, sandigan, kaibigan mo. Siya ang bukas ngayon, sa dalangin mo'y tugon. Siya ay si Jesus sa habang panahon. Kaya't lagi mong pakatatandaan, siya lang ang may pag-ibig na tunay. Pag-ibig na tunay. Pag-ibig na hanap ni Bong. Praise the Lord. Kakatandaan natin mga kapatid. Ang Jesus na ito ang Panginoon natin. Hindi na tayo pababaya. Magtiwala tayo sa Kanya. Pag may dinadaraanan na ako, pambira, kung oras na ikaw ang papasan yan, mapapagod ka talaga. Pero ang Panginoong Jesus na ito ay nag-o-offer. Na ang sabi niya sa Matthew 11:28, "Come unto me, all of you who are heavily laden." Kayong lahat na napapagal, lumapit sa akin at akin kayong pagpapahingahin. Praise the Lord. Hello, amen? But the thing is, my point is this,
Look at his determination that in spite of, pwede siyang may katwiran. But the thing is, hindi niya ginamit yung katwiran niya. Praise the Lord. Amen? Glory to the living God. Kaya, pag oras na andyan ang kaya mula ngayon, praise God, narinig mo ito, mula ngayon, kung totoong natuto ka, at kung totoo ngayon, naiintindi mo, pati yung mga nasa online, come on! Erase mo yung pagiging discouraged ka, tanggalin mo yun, burahin mo yun. Burahin mo sa inyo, hindi ko na kaya. Hindi pagkatiwala mo kay Jesus, hindi mo na pala kaya. Praise God. Hindi ako aayaw. Praise God. Kaya ko. I can do all things through Christ who strengthen me. Philippians 4:13. Praise God. Hello, amen? Hallelujah. Kaya mula ngayon dapat burahin yung hindi ko na kaya. Yung discouragement. Kaya nga sabi ko, disappointment means room for improvement. But discouragement, ang goal niyan ay to stop you. Don't be discouraged. Sometimes you will be disappointed. It's all right. But every time there is a disappointment, it means room for improvement. Praise the Lord. Amen? Praise God. He who is not courageous enough to take risks will accomplish nothing in life. So, be courageous. Be a risk taker. Praise God. Or else, you will not accomplish anything. Hindi ka makaka-accomplish ng anumang mga bagay pag oras na hindi ka risk taker. Praise God. Pag oras na walang tapang, ang tapang hindi yung tapang na awayin. Tapang, yung tapang na harapin. Praise God. Harapin mo. Ang mga bagay na kung may hadlang, harapin mo. Hindi ka hihinto, harapin mo. Kung may persecutor ka, harapin mo. Praise God. At pag hinarap mo, abutin mo. Hindi upakan mo, hindi. Abutin mo siya. Praise God. Kung ang iyong persecutor, nanay, tatay, harapin mo. Kung ang iyong persecutor ay asawa mo, harapin mo. Kapatid mo, harapin mo. At pagharap mo, dapat abutin mo. Kasi hanggat hindi mo inabot yan, dinala sa Panginoon, mananatiling persecutor mo yan. Maliban na lang kung ang gagawin mo ay tumigil ka. Ay nako, kapamakan po yun. Praise the Lord. Hello, amen? Kaya nga, natural lang. Wala po mga kapatid na totoong na-convert sa Panginoon na walang mga naging persecutor. Walang naging kontrabida sa buhay. Walang kumontra, walang wala pong nakaranas ng walang problema. Lahat meron. Praise God. Persecutor ko, tatay at nanay ko nung umpisa. Praise God. Pero harapin mo, abutin mo. Unang-una, pagmamahal yan eh. Bakit? Ayaw mo silang mapahamak. Walang ibang kaligtasan kundi si Jesus lang. Kung ang iyong mahal sa buhay, ang pinagkakatiwalaan na kaligtasan ay yung relihiyon niya, naku, kawawa yan pagdating ng takdang panahon. Bakit? Mapapahamak yan. Impyerno. Bakit? Ang tagapagligtas lang ay walang iba kundi si Jesus lang. Praise God. Amen? At lahat ng nag-decide na palapit sa Panginoon, lahat ay may gagawin ng demonyong hadlang, pero hindi kinatatakutan ng ang hadlang na gagawin ng demonyo. Hinaharap yan. Praise God. Amen. I repeat, he who is not courageous enough to take risks will accomplish nothing in life. Sana naintindihan natin to. Amen? We may encounter many defeats, but we must not be defeated. I repeat, you may encounter many defeats. Si Pacquiao na Pacquiao, record-breaking yun 8 division. Wala pong ibang nakagawang boksingero nun. Siya lang. Siya lang. 8 division. Iba't ibang yun. Pag sinabing 8 division, iba't ibang weight yun. Category. Nagsimula siya, bang nun? Bantamweight ba? Or what? Yung pinakamagaan hanggang sa pataas ng pataas. Super welterweight na nga yata siya ang nakuha. Tapos bumaba uli sa,
welterweight. Yung super welterweight, napanalunan niya yata yung kay Cotto eh. Kaya pati Cotto, hindi umubra kay Pacquiao. Pambira. Pero, tanong, nakaranas ba siya ng pagkatalo? Oo. Nakaranas ba siya? Ang mga champion, bago naging champion, na-experience nila pagiging loser. Kaya pag ikaw natatalo, huwag kang minto. Hello, amen? Kung ikaw nabigo, huwag kang uminto. Praise the Lord. Kung ikaw iniwanan, kang uminto. Kasi naiwan ka, di humabol ka. Ano ba nasa isip mong iniwanan ng sabi ko? Habol ka na lang. Pero kung merong nag-iwan sa'yo, mahal mo sa buhay, iniwan ka, pinagkatiwala mong lahat, pagkatapos iniwan ka, di wawa. Hindi, huwag ka uminto. Huwag ka uminto. Huwag ka uminto. Huwag ka uminto. Praise the Lord. Amen? So, we may encounter many defeats, but we must not be defeated. Naiintindihan po ba natin? Sabi ni Nelson Mandela, praise the Lord. Courage is not the absence of fear, but the triumph over it. Wow, galing ano? The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear. Yun ang brave man. Hello, amen? Amen? Kasi hindi yung absence of fear, yung brave. Hindi. Praise God, hindi. Ulitin ko, hallelujah. Nasubukan mo na ba yun? Sa dilim, yung totoo lang dito. Dati talaga, lalong bata ako, weakness ko talaga yung dilim. Weakness ko talaga. Bakit? Pero ano ang tumatakot sa'yo sa dilim? Sarili mo. Sa totoo lang. Anong tumatakot sa'yo sa dilim? Sarili mo. Ano ang nasa isip mo? May mumu. Anong tumatakot? Talaga, sarili mo lang eh. Ay nako. Kami nakatira sa Port State. Doon sa townhouse. Malaki po yun eh. Sa taas, 3 kwarto. Tapos sa baba, may servants quarter. Pero yung sala namin sa baba, laki. Laki. Alam niyo po, pero ang laki ng ano, pero ilang kwarto yun, pero lahat, may kanya-kanya nakatira. Kaming pamilya, doon sa isang kwarto. Isang pamilya, doon sa isang kwarto, na ang anak, isa. Tapos yung isang pamilya, na sa isang kwarto, na ang anak, 3. Sila Jojo yun. Ewan ko kung nakakonik si Jojo. Tapos sa baba, ay 2 dalaga. Alam niyo ba, na isang hating gabi, ako ay bumaba. Kasi iinom ako, kukuha ko ng malamig na tubig. At pagbaba ko, di madilim. Pagbaba ko ng hagdan, liliko akong ganyan, lamesa ito, paglikong ganyan, papunta doon sa rep. Bigla akong may nasa lubong na babae na puting-puti, pati mukha puti. Sabi ko, why? Bihira talaga, ay! Sasapukin ko. In Jesus' name, kala ko demonyo, upakan ko pati demonyo. Ay! Tapos sabi, Pastor, ako ito. Ay, Diyos ko naman. Sabi ko, ano ko naman? Ako ito. Why? Buti nga, hindi kita nasipaw kayo na upakan. Sabi ko, yung isa, yung naglalagay ba naman ng Colgate sa mukha? Hindi. Ano ba tawag doon? Hindi, yung puti na pinagtatapal sa, ewan ko kung anong tawag. Ewan ko kung ano tawag doon. Basta puti. As in puti. Nakaputi na nga, ha? Yung nakapantulog na puti. Tapos pati mukha may puti. Nakuhay! At takot ko talaga, pambihira. Bilay mo puting-puti. Puting-puti. Sabi ko, pambihira ka. Oh. Sabi ko, yung pala isang worker na, anong ginawa sa buhay? Sabi ko, pati ako, tinatakot mo pa ako, pambihira ka. Oh. Minsan, ang tatakot sa'yo yung isip mo talaga eh. Kasi sa dilim, bakit ka natatakot sa dilim? Anong gumagana? Isip. Paano kung may gumalaw dito? Yan, di ba? Paano? Lahat nasa isip. The battle is in the mind. Kaya isa sa babanggain mo para mawala ang takot mo. Hello, amen? Amen. Si Ruth, pinagtagumpayan niya. Ruth conquered her fears. Pinagtagumpayan. Pagtagumpayan mo yun. Praise God.
Kaya nga sabi ko, be determined na in your generation, tatapusin mo yung henerasyon na kinagisnan mo. Kung ang kinaginasnan mong henerasyon ay naghiwalay ang mga magulang, mga kapatid, in your generation, tapusin mo yung ganung. Praise God. Kung ang henerasyon na kinagisnan mo, mga adik, ang mga kapatid mo, pati mga magulang mo, or whatever, in your generation, tapusin mo yun. Para hindi mo na ipasa pa sa next generation. Pag nag-asawa ka at nagkanak ka, kung ang generation na kinagisnan mo ay grabing kahirapan, in your generation, tapusin mo. Na kung saan hindi ko nagagawin yan na pag ako'y nag-asawa, ay hindi na ganyan ang mararanasan ng aking anak, ng aking pamilya. Praise God. Hallelujah. Amen? Nagsisimula dito yan. But the thing is, hindi lang dito. Kumilos ka. Gumawa ka. Praise God. Amen ba? Oh. Kaya kailangan ng tapang at talino. At saka tiwala. Tatlo. Tapang, talino, tiwala sa Diyos. Praise the Lord. Amen po ba? Kasi kung hindi, nako, ipagpapatuloy mo yan. Kawawa ka. Pati mapapangasawa mo, kawawa. Pati magiging anak nyo, kawawa. Pati magiging apo nyo, kawawa. Pati yung apo nyo sa tuhod, kawawa. Pati yung apo nyo sa talampakan, kawawa. Pati yung apo nyo sa putik, kawawa. Kasi putik na yung tinatapakan mo pag kawawa. Magiging kawawa. Tapusin mo yung dapat. Praise God. Hello, amen? Si Ruth, determinado eh. Ibang klase. Amen? Kita nyo kanina yung pinanood natin. Grabing determinado yun. Amen? Biro mo nakaganyan, tapos igaganyan mo ba naman yun? Siguro, nilagyan pa niya. Tapos, bubuhatin. Grabe, oh. Grabe, oh. At saan niya dadalhin yun? Oh? Praise God, grabe. Punta ka sa Mindoro. Alam niyo yung mga batangan doon? Pamira yung produkto nila galing sa ilang bundok, sa kataas-taasang bundok. Kaya, I pray, next na punta sa Mindoro next year, April, sumama kayo. Tapos pasamahin ko kayo doon sa Batangan. Makyat doon sa bundok. Sumama kayo sa Batangan. Ako hindi na, huwag nyo na ako isama. Kayo na lang. Sibong na lang. Sibong. Yeah. Praise God. Praise the Lord. Hindi naman 12 hours. 4 hours ang lakad doon. 4 hours yung paakyat. 4 hours lang naman yung paakyat. Na kung saan sabi ko doon si Eileen, kasi Eileen naging kasama namin yun. Sabi ko, magsimula ka ako, kasi Batangan siya. Magsimula ka, siya yung nakatapos ng pag-aaral, education. Nakapag-asawa lang ng, baka sumisilip yung praise God. Although na nag-take ng board, hindi nakapag-concentrate sa pagre-review Sabi ko sa kanya, doon sa kabundukan sa taas, magnegosyo ka. Ano po ininegosyo ko? Internet kape. Sabi niya, bakit po? Di ba, wala internet doon Di ka magsimula. Cellphone po, wala pa pag nagnegosyo ka ng internet kape doon, kikita ka. Bakit? Wala po silang cellphone. Hindi pati cellphone, inegosyo mo. Dami nilang produkto. Ang problema, walang pera. Pero produkto, dami. Ibababa nila yun. Grabe, Buhat-buhat yun. Determinado. Hello, amen? Kailangan ng determination in order to experience victory. In order to experience breakthrough. Hello, amen? Akyat. Yung last namin napunta sa Negros. Praise God. Kung nanonood si JM, thank you. Bakit? Naakyat namin yung, ewan ko kung highest peak sa Negros Oriental yun. Ang ganda ng view. Buti na lang may mga puno. To be honest, hindi ako nalula.
Buti na lang may puno. Nakatabi pa nga ako ng konti doon sa batong ganyan. Kasi may mga puno. Pero pag ganyan na walang kapuno-puno doon, nang baka malaglag ang puso ko. Malagas pati buhok ko. Tingnan may puno. Makyat pa akong ganun kasama si Bishop Larry. Sa taas, magpa-picture pa kami. Na-conquer ko yung fear ko. Praise the Lord. Hello, amen? Amen? May gusto pa akong pagdalan ni JM. Doon sa Kanlaon. Sabi ko, 30 minutes na, puro ganyan daw. Tapos sabi, mataas, matarik. Mabangin. Pero may pinakita siya, nadaan, sabi ko, mukhang kaya ko yan. Minsan talaga, dapat mong harapin yung takot mo. Pagtagumpayan mo, maging determinado. Do you know that the best view comes after the harvest climb? Praise God. The best view, lilipat yan, tingnan nyo. Oh, tama nyo, praise God. The best view comes after the hardest climb. Ito sa pinakamataas, pambira. Amen ba? Sa Bohol, meron. No, it's not Bohol, kundi Siquijor. Sa Siquijor, meron kaming pinuntahan doon. Naikot na namin ang Siquijor. Kasi ang Siquijor, 1 oras, maiikot mo buong island. Pero walang hintuan. Walang hintuan yun. Kasi maliit lang yun na isla. Makiat kami, dinala kami doon. Doon kami kumain. Sa tuktok, may Chinese restaurant sa tuktok. Ganda ng view. Tuwan-tuwa ako doon kasi pag ganyan hindi bigla malayo yan. Dahan-dahan yung tuwan-tuwa ako. Gustong-gusto ko yung view. The best view comes after the harvest climb. Amen. Amen. Sana habang nakikinig ka ngayon, magkakaroon ka ng tapang. Haharapin ko ang problema ko. Sususlusyonan ko. Hindi ako lalayo kayo. At sa pagdating ng mga oras na ganyang laban, ang layuan mo yung magdi-discourage sa'yo. Ang lapitan mo yung magpapalakas sa'yo. Amen. Praise God. Hello, amen? Amen. Kaya pa? Amen. Pababawin natin ng konti. Sa ganyang sitwasyon, huwag ka lalong a-absent. Sa ganyang sitwasyon, lalo kang umaten. Ang pamilya mong ito ay hindi mo kaaway. Ang pamilya mong ito ay iyong karamay. Amen. Praise the Lord. Amen po ba yun? Amen. Palakpakan mo nga si Lord. Come on. Hallelujah. Ito, encouragement. Distraction is a demonic strategy. And focus is a weapon. I repeat. The demonic strategy is what? Distraction. But what is the cure? Paano mo tatalunin yung distraction? Praise God. Para hindi ka ma-distract, anong gagawin mo? Focus lang. Pag hindi ka nakafocus, ang daming distraction dito. Ang daming hadlang. Praise God. Focus lang. Pero make it sure na nakatingin ka sa dinadaanan mo. Kasi kanina si Pastor may pinakita sa akin, pinanunood. Nag-chat, nagse-cellphone siya. Dire-diretso ng lakad. Cellphone ng ganyan, cellphone ng ganyan, cellphone ng ganyan. Yung pala dagat na yung malalaglagan niya. Laglag dire-diretso habang nagse-cellphone. Nakapokus lang siya doon sa cellphone. Tingnan mo kung ano yung pinopokusan mo. Kasi kung mali yung focus mo, ilalaglag ka niyan. Hello, kung mali ang focus mo, ang bihira. Hindi. Pero pag nakafocus ka kay Lord, look at Peter. Naalala niyo ba? Si Peter lagi kang binabanggit dito, di ba? Praise God. Nung nakatingin siya kay Jesus, sabi niya, nakusan, Lord, if it is you, tell me to come to you on the water. Ano sabi ni Jesus? Come. Bumaba siya ng bangka, naglakad sa tubig. Nakalakad ba siya? Yes. Lumubog ka siya? Yes. Bakit siya lumubog? Na-distract. Saan siya na-distract? Doon sa malakas na alon. Bakit? Tinanggal niya ang focus niya kay Jesus. Ang tinignan niya, yung alon. Kaya pag tinanggal mo ang focus mo kay Lord, didistract ka. Pero, pag nakafocus ka, anumang mga alon dyan, nakafocus ka, doon pala. Come on, magtatagumpay ka. Kaya, distraction is a demonic strategy and focus is a weapon. Fight to stay focused on what heaven has ordained you for you. You need to fight. Praise God. It's sealed. It's done. It's yours. Now, possess it in Jesus' name. Amen. Praise God. Come on. Hello. Amen? Amen. Alam mo ba,
Kung kailan ka na malapit ka na maka-breakthrough, doon lalong maraming mga hadlang sa buhay. Amen. Praise God. Hello. Amen? Alam nyo, si Naaman, sabi, lumubog ka sa ilog Jordan. Sa dami ng lulubugan yung marumi pa. Pero tingnan nyo, sinabihan siya ng tawa niya, sumunod ka na. Nung lumubog yan, 7 times eh. Kaya may proseso eh. Hindi biglaan. Hindi biglaan. Minsan, you need to try it 7 times. Sometimes you need to try it 7 hours. But sometimes you need to try it 7 days. 7 months. 7 years. Or whatever. Praise God. Kaya nga doon, be discouraged. Kailangan mo yun eh. Kaya sabi nung kay Naaman, paglubog, bakit ba lang nangyari? 7 eh. Pangalawa, wala pa rin nangyari. Lubog. Ikatlo, lubog. Ika-4, lubog. Ika-5, lubog. Ika-6, lubog. Alam nyo ba yung ika-7, talagang hinadlangan talaga ng demonyo yun. Bakit? Alam niya, yung pag-ahon niya ng ika-7. Praise the Lord. Kaya come on, focus on what God says. If you want breakthrough, yan yung reset. Pag nireset mo na, dun ka na. Focus ka na dun. Praise the Lord. Amen? Praise God. Number 2, ilang D yan? Ano yung number 1 D? Kala ko nakalimutan na kagad eh. Number 2 D, pakibasa. Determination makes you start. Decision will bring you to action. Wala namang kikilos ng walang desisyon eh. Hindi ka gagalaw hanggat wala kang desisyon. Hello? Amen? Look at Ruth. Yung kanyang sinabi, dinesisyonan niya, kaya niya ginawa. Praise God. Hallelujah. Amen ba? Kaya ang desisyon mo, yan ang magdadala sa iyo para kumilos ka. Kaya sabi mo sa katabi mo, magdesisyon ka. Kumilos ka. Hallelujah. Kailangan mong paniwalaan, kailangan mong kilusan, kailangan mong gawin. Hindi, kaya nga, di ba, yung commitment is not a merely word. It needs action. Hello, amen? O, paano ka action kung hindi mo didesisyonan? Ang tanong, kailan ka magdidesisyon? Kailan ka magdidesisyon magbabago? Di kanta tayo ulit. Hanggang kailan kaya tayo'y naririto? Di ba sabi ko sa inyo, yan yung pamatay naming altar call nung 80s. Talagang umiiyak ang mga tao at gumugulong. Hanggang kailan kaya matitiis ng mundo? Tapos makikita mo yung mga pag may narinig ka ng ganyan, naku, kulot-kulutin mo ang boses mo. Sinong magsasabi na ikaw ay huli? AJ, halika na at magsisi. Praise the Lord. Pag pambihira, kasi pag, Lord, ngayon na kapatid ang panahon, siya'y naghihintay ng iyong tugon. Praise God. Di ko na maalala pa ang susunod. Praise God. Hallelujah. Kaya, desisyon ang kailangan. Amen? Tingnan nyo to, paalala lang. Sunod. Yan. Tagalog. Balang araw, maaalala mo ko. At sa panahong yun, nakalimutan na kita. Praise the Lord. Praise God. Praise God. Umuhugot ano? No, ano yun? Balang araw, maaalala mo ko. At tandaan mo, sa panahong yon, nakalimutan na kita. Pambihira. Hallelujah. Paalala yan ha. Maalaala mo kaya. Praise the Lord. Galing nakita ko ito. Balang araw, maalala mo ko at sa panahon ngayon, nakalimutan na kita.
Oh, it hurts. Praise the Lord. Glory to God. Huwag kang maghanap ng taong makakaintindi sa'yo. Ang hanapin mo, yung taong kahit hindi ka naiintindihan, hindi ka pa rin iniiwan. Grabe siya. Grabe siya. Grabe siya. Ba't naluluha ka yata, Jerica? Naluluha ka, Jerica? Naluluha ka ba? Ah? Natawa ba? Ulitin ko lang. Huwag kang maghanap ng taong makakaintindi sa'yo. Ang hanapin mo, yung taong kahit hindi ka naiintindihan, pero hindi ka pa rin iniiwan. Wow naman, grabe naman yan, ano? Grabe naman yan. Ikaw yan? Wala sadyaan dyan. Walang sadyaan. Hindi yan sinasadya. Praise God. Hallelujah. Kasi minsan nang hinahanap mo yung makakaintindi sa iyo. Hindi naman makakatulong sa iyo. Kakampihan ka. Pero saan papunta yung kampi? Di ka mababago, mapapahamak ka lang. Kaya hanapin mo yung tao. Sasabihin sa iyo, talagang hindi kita maintindihan pero hindi kita iiwan. Oh, grabe naman. Grabe naman yun. Bira, kinikilig naman dyan. Tindi naman dyan, ano. Hallelujah. Praise God. Hindi yung taong kukonsinti kasi sa iyo. Hindi yung taong kukonsinti sa iyo. Kaya pwede ba? Sa oras ng problema at mga pagsubok sa buhay, huwag kayo sa church magtago. Huwag kayo sa church lumayo, magpakita. Magpakita kayo lalo. Pero please lang, huwag kang magpapakita dahil may problema ka lang. Ba't ka nandito? Ba't ka umattend? May problema po ako eh. Huwag naman ganun. Huwag naman ganun. Praise God. Make a decision. Kung determinado ka, desisyonan mo. Bakit? Magdadala yan ng pagbabago. At pag ganyan ang prinsipyo mo, alam mo, burado lahat ng hadlang. Mawawala yung dahilan. Yung mga excuses, naalala nyo? Di ba? Yung praise God. Yung ano ba yung, hindi ko kagad malala yung pinakita ko, na pag yung full of excuses, yung symptoms ng dying spiritually, full of excuses. Praise God. Kaya tanggalin mo yung excuse. Di po ako nakakapagbasa. Bakit? Pagod na po ako. Nakakapagod ba magbasa? Bakit? Antok na po ako. Bakit ka kasi magbabasa kung kailan antok ka na? Dami namang oras. Di po ako nakakapag-pray. Bakit? Ano yan? Symptoms of dying spiritually. Alam mo, pag may simptomas na, hindi mo hindi mo iniintindi, kakatakot siya. Bakit? Huwag mong sabihin wala kang nararamdaman. Pero lalo na yung may nararamdaman ka at di mo pinapansin, nakakatakot siya. Ako nung nakaraan, merong masakit sa akin dito sa dibdib o sa sentro. Pag hihinga ka, ramdam mo. Nagwo-walking ako sa bahay lang eh. Pero ang ikli ng bahay namin eh. Paikot-ikot lang ako dyan. Paikot-ikot lang ako. Paikot-ikot ako. Maabot ng 30 minutes, 25 minutes. Ikot, tapos stretching. Tapos ganyan. Pero sabi ko, kailangan ko nang lumabas. Kaya nagsimula ako. Ang labas. Nakaapat na araw, kanina lang ako hindi nakapag-walking. Kasi may pinakinggan akong preacher eh. Hinignan ko. Naka-walking na ako. Nakaka 1 hour, 3 minutes ako. Alam niyo ba, nung sunod na, natanggal yung sakit. Sabi ko, walking lang pala dito. Mahirap pala talaga yung hindi nababa. Nung unang araw, tapos kinabukasan, nag-walking ako ulit, ganun ulit. Ang sasakit ng hita ko, until now ngayon, may sakit eh. Sasakit talaga ng hita ko. Kasi alam mo, pag hindi mo nagagamit at bigla mong ginamit yan, sasakit. Nasubukan mo bang sumakit ang ulo mo? Ako nagtatanong, tinatawanan niyo ako. Nagtatanong ako. Bakit sumasakit? Alamin mo, baka naman hindi nagagamit yan. Kasi isang bagay na hindi mo nagagamit at bigla mong ginamit, sasakit. Sasakit talaga. Sasakit talaga. Praise God. Bakit naman yung tiyan ko, gamit na gamit, sumasakit? Sobra naman ang gamit.
Sobra naman ang gamit. May mga bagay na gano'n eh. Naharapin mo talaga eh. Kaya sabi ko, dinesisyonan ko. Magwa-walking talaga ako. Kahit mag-isa ako. Hindi ako nakapag-walking ng umaga, sa hapon. Pero ang target ko ngayon, magwa-walking ako ng umaga, isang oras, sa hapon kahit 30 minutes. Yung mga, alam niyo dyan, yung mga pare-pares kong lumalapad, kumilos na bago maging huli ang lahat. Kaysa naman, kailan ka magiging porsigidong maglakad kung ganyan na ang lakad mo? May mga nakikita ko na nagwa-walking, ganyan na ang lakad. Kailan? Kaya, kailan? Ang mas matindi yung lakad. Pambira yan. Kailan? Ganyan. Nako, kailangan ng desisyon. Hello? Amen? Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Every accomplishment starts with the decision to try. I repeat. Every accomplishment starts with the decision to try. Praise God. Kaya, intindihin natin ito ha. Self-explanatory yan. Praise God. Hello, amen? Every accomplishment. Gusto mo bang may ma-accomplish? Amen. Saan magsisimula? Sa decision mo. Sa decision mo. Amen po ba? Huwag mo sasayangin yung mga pagkakataon. Alala niyo, nung pandemic, naalala ko, tagal ko tinuro yun. The tragedy of wasted opportunity. Tragedy of wasted opportunity. Anong trahedya yun? Yung sinayang mong pagkakataon. Ang makakanta mo lang, sana bukas pa ang kahapon. Sayang yun. Hello. Amen. Amen. All of us start from zero. We take the right decision and become a hero. Amen. Praise God. Hallelujah. Amen? Amen. Lahat naman tayo nagsimula saan? Sa wala. Kaya tandaan nyo, andito ka ba talaga? Pinanganak ka ba talaga sa ABCI? Hindi ka sumagot. Hindi nga. Napilitan yata. Pinanganak ka ba talaga rito sa Amazing Breakthrough Church International? Tandaan nyo ito Amazing Breakthrough. Kaya nga magiging amazing breakthrough kasi ang pinagmulan, nothing. From nothing. Pero, tingnan mo, pag lumago ka, from nothing to something. Praise God. I pray and I declare, darating ang oras. Tingnan nyo, ngayon, parami ng parami ang may motor. Sa susunod naman, parami ng parami ang may four wheels. Amen. Praise God. Yung bang kahit may lakad tayo, ora mismo may magagamit tayong van? Amen. Praise God. Amen ba? Amen. Praise. Bakit marami tayong magagamit na van? Kasi kompleto na ang banda. Kaya maraming van kasi kompleto na ang banda. Praise the Lord. Connect din eh. Praise the Lord. Amen ba? Amen. All of us starts from zero. Praise God. Hallelujah. Nagsimula sa wala. Saan magsisimula? Saan? Lahat naman simula sa wala eh. But the moment you made a right decision, later on, you will become a hero. From zero to hero. Wow! Walang rhyme, Praise the Lord. Ruth was decided. That's why she was rewarded. Ruth was what? Decided. That's why she was rewarded. Praise God. Kaya, kung gusto mo ng reward, kung gusto mo ng breakthrough, kung gusto mong magtagumpay, desisyonan mo. Amen. Alam mo, hindi pinagpapala ng Diyos yung pabago-bago ang isip. Amen. Praise God. James chapter 1, verse 5, Tagalog, para mas maliwanag. Ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, sabi niya, humingi sa Diyos at siya'y bibigyan. Kaya kung kulang ka ng karunungan, unang-una, aminin mo muna. Kasi mahirap matuto ang isang tao na ayaw umamin. Aminin muna. Lord, kulang talaga ako ng karunungan, Lord. Bigyan mo nga ako ng karunungan, Lord God. Praise God. At magsikap.
magsikap. Pagkatapos nun, humingi ka. Bakit? Humingi sa Diyos at siya'y bibigyan sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at di nanunumbat. Praise God. Verse 6. Subalit, ito, ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag ano? Huwag ano? Huwag mag-alinlangan. Bakit? Sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na tinataboy ng hangin kahit saan. Ganun pala yun. Pag oras nag-aalinlangan ka, parang nasa dagat kung saan ka nalang mapadpad. Praise God. Sunod. Verse 7. Kayo magbasa. 1, 2, 3, go. Ang taong sunod. Napakaliwanag niya na. Napakaliwanag, clear as crystal. Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano talaga ang nais niya. Yung mga double-minded, huwag kayong mag-expect ng double-double harvest. Kaya nga, kung ikaw ganyan dati, i-reset mo. May kilala ba kayo na kung saan pambihira, on fire, tapos mamaya't maya, nasunog dahil on fire nawala. Ang ganda ng tapos bigla na lang. Maglilingkod na ako. Tapos may nangyari lang. Titigil na ako. Tapos ganito, susunod ako. Tapos, pabago-bago ba? Walang stable na desisyon. Hindi pwedeng ganun. Maliwanag ang Bible nagsasabi na hindi niya pagpapalain, pagpabago-bago ang isip. In short, undecided yun eh. Praise God. Hello, amen? Amen. Glory to God. Lord, maglilingkod ako. Konting bagay lang, Lord, hindi mo na ako maglilingkod. Lord, yung lingkod ko, Bisaya. Kasi ang lingkod sa Bisaya ay upo. Pag sinabing lingkod sa Bisaya, upo. Pambihira. Hindi pwedeng ganun. Hallelujah. Ang desisyon na magsuko ng buhay sa Panginoon ay wala nang dapat magpabago kahit may persecution. Diretso lang yun. Amen? Palakpakan mo nga si Lord. Yan. Praise the Lord. Malakas na palakpak. Come on. Praise God. Hallelujah. Learn this lesson. Number 1. Praise God. Hindi ko na matatapos. Pero hanggang konti na lang. Tutuloy ko na lang to. Waiting hurts. Mahirap bang maghintay? Sa totoo lang. Sino yung baka ako lang siguro. Ako talaga ayaw ko sa lahat yung maghintay eh. Ikaw din? Ikaw din? Pero nung last Sunday, hinintay kita. Okay lang. Okay lang. Sa totoo lang, mahirap maghintay. Sa totoo lang? Yeah. Bong, mahirap bang maghintay? Lalo na yung wala kang hinihintay. Di ba? Mahirap maghintay, di ba? Mahirap maghintay. Nasubukan mo bang maghintay, AJ? Anong hinihintay mo ngayon? Kailan ako matapos? Mahirap bang maghintay? Louie, mahirap bang maghintay? Ano yung hinihintay na mahirap hintayin? Praise the Lord. Mahirap maghintay, Armark? Mahirap magpa-interview. Praise God. Mahirap ba magpa-interview, Armark? Ba't hindi mo kasagot? Mahirap magpa-interview? Hindi naman. Pero yung nag-interview sa'yo, balita ko, nahirapan Nabalitaan ko yun, nahirapan daw eh. Napagod daw yung nag-interview sa'yo eh. Pero may nag-interview yung nakapagod. Tama ba yan, Joy? Nakailang? Nakailang kape yung nag-interview. Nakailang kape nung araw na yun. Hirap maghintay eh. Sa totoo lang eh, di ba? Ako ayoko sa lahat nung naghintay eh. Kaya nga ako pag sinasabi ko, pag makikisakay, pwede mauna kayo. Kasi unang-una, ikaw na lang makikisakay. Ikaw pang hihintayin. Di wow. Di ba? Praise the Lord. Ako lagi kong sinasabihan yung ninong ni Shermin eh. Praise God. Lagi kong sinasabihan eh. Kaso nga lang, di nanonood kaya hindi ko magantihan eh. Praise the Lord. Hallelujah.
Ako saan? Sabi niya, uy, kanina pa ako rito, dapat lang. Anong mas mahirap? Andito ko, wala akong paparadahan, tapos hihintayin kita. Sikat ka masyado, ha? Oh. Mahirap maghintay. Waiting hurts. Yung sunod, forgetting hurts. Hindi lang yung paghihintay ang mahirap eh. Ano yun? Yung lumimot. Ang hirap lumimot eh. Mahirap eh. Masakit lumimot eh talaga eh. Di ba? Hirap eh. Ha? Mahirap bang lumimot, Jerry? Ha? Mahirap? 7? Lalo na kung 7 years. Kaya minsan may mga hugot eh. Oh. May mga hugot pa rin eh. Oh. Kasi 7 taon. Darating ang araw, maalala mo ko. Pero tandaan mo, yung araw na yon, nakalimutan na kita. Hirap lumimot eh. Praise God. Masakit. Lalo na pagkano. Hirap lumimot. Maalaala mo kaya. Sakit. Oh, waiting hurts, forgetting hurts, but not knowing which decision to take can sometimes be the most painful. Take note for that. Hirap magantay, mahirap lumimot, pero nung pinakamasakit, yung not knowing which decision to take. Praise God. Kaya, yung decision mo, pinakamahalaga yan. Later on, babalikan ka yan. Kaya ngayon, yung decision mo, na pawardi-wardi ba? Kanino ko ba narinig yan? Alam niyo ba yung wardi-wardi? Basta. Yan, yung basta, yung bang, ayos na lang, bahala na lang. Sige na, bahala na Diyos ng hapon. Yung mga ganong desisyon, pinakamasakit yan later on. Bakit? Babalikan ka yan eh. Sa totoo lang, babalikan ka yan. Huwag mong sabihin maganda ang kalagayan mo ngayon. Babalikan ka yan. Yung mali, yung dapat mong desisyonan at hindi mo dinesisyonan, later on na lang, puro ka ganon. Pagdating ng takdang panahon, nako po. Kaya, kailangan talaga ng totoong reset sa buhay. Sabihin mo nga sa katabi mo, mag-reset na tayo. Yung totoo lang, totoo lang. Titigan mo, totoo lang. Sa totoo lang dapat. Titigan mo mata sa mata yung sa totoo lang. Sa totoo lang. Sa totoo lang. Praise God. Oh. Not making a decision is actually a decision. Not making a decision is actually what? A decision. Yung hindi ka magdesisyon, yun ang decision mo. Pero anong bunga? It's the decision to stay the same. Do you want that? Not making a decision is a decision. It's the decision to stay the same. Gusto mo ba yon? Kasi hindi na lang ako magdidesisyon. Hindi ako magdidesisyon. Pero decision mo yun eh. Ang problema doon, ang masakit doon, ay ano? You will stay the same. Nananatili kang ganun. Bakit? Hindi ka nagdesisyon eh. Come on, wake up church. Ang salitang ito, it's not a condemnation. Ang mga salitang ito ay ano? Praise God, it's a challenge to each and everyone. Para sa ganun, hindi mapahamak later o kaya hindi ka hindi ka manghihinayang later. Tandaan mo, any problem na hindi mo hinarap ngayon, yung problemang yun, babalikan ka later. Ang masaklap ay nung pagbalik ng problemang yun, mahina ka na. Kaya habang may lakas ka, harapin mo ang problema. Kasi pag hindi mo hinarap, kung kailan ka mahina na, sa kakabalikan ng problema, sisirain ka nun. Amen. Uulitin ko, hindi to word of condemnation, kundi it's a, hallelujah, concern to each and everyone na dapat harapin na at ayusin na yung dapat ayusin. Praise God. Amen? Last,
making a wrong decision is understandable. Refusing to search continually for learning is not. I repeat, making a wrong decision is understandable. Nakagawa ka ng maling desisyon? Kaunawa-unawa pa yan. Kaunawa pa yan. But refuse to search continually for learning is not. Praise God. Kaya, sa bawat nararanasan, tumalino. Sa bawat pangyayari, tumalino. Paano ka tatalino? The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Yung takot sa Panginoon, katalinuhan yan. Pag hindi ka tumalino, kawawa ka. Minsan, pinagpapala ka na ng Diyos. Pero, bakit wala pa rin pagpapala? Nagugulangan ka eh. Nagugulangan ka. May mga maling desisyon sa buhay. Sasabihin ko po ito, na intindi niyo mabuti. Ang tumulong hindi masama. Pero yung abusuhin ka, masama yan. Ang tumulong sa magulang, hindi masama. Pero yung kunin lahat ng magulang, hindi tama yan. Masama yan. Maging sa bawat isang magulang. Praise God. Yes, dapat lang natulungan ang ating magulang. Sa kanila nagsimula ang ating buhay. Amen. Pero hindi pwedeng lahat kunin. Hindi pwedeng lahat kunin. Praise the Lord. Amen ba? Amen. Kaya kung mga spoiled brat ang mga kapatid mo, pati magulang mo, o kaya at ikaw ang papasan lahat, naku, kawawa ka later on. Kuba ka na. Paano na lang? Matatapon lahat ng pagpapala mo. Hindi si Lord, hindi ganyan ang paraan ng Panginoon din. Praise the Lord. Hello, amen? Kaya mag-ayos ng buhay. Ang pagpapala nandyan, pabangon ka, pero kailangan ng katalinuhan, kailangan ng pananampalataya, kailangan ng kaayusan. Kailangan ng kaayusan. Hello, amen? Hindi ko itinuturo na huwag tumulong sa magulang. Maliwanag yan, siguro naman naintindihan nyo. Amen? Praise God, hallelujah. Kasi dapat pag nagtatrabaho ka, may enjoy mo yung trabaho mo. Or else, nakakatamad magtrabaho. Ang hirap magtrabaho na alam mo yung susweldohin mo. Ubus na. Ubus na. Hello, amen ba? Ang pinakamasaklap sa lahat, nagtrabaho ka na sa trabaho mo, pag uwi mo sa bahay, ikaw pa magtatrabaho. Yun ang masaklap. At pag hindi mo inayos at hinarap yan, hawang buhay yan. Magkapamilya ka, ganyan din mangyayari. Kawawa. Kawawa. Ay, kawawa ka. Kaya, be wise. Praise God. Hello, amen ba? Parang di yata nakakatuwa ang ating topic ngayon. Hindi ba nakakatuwa? Napapansin ko, parang di yata kayo masaya. May natututunan ba? Amen ba yun? Gusto ko, sabi ko, tigil na eh. Sige, isa pa nga. A stupid person is someone who has the facts, who has the proper information, and still makes the wrong decision. Anong tawag? Masakit yun, ha? May kanta niyan, stupid! May kantang ganun, di ba? Hindi naman mura yung stupid, eh. A stupid person is someone who has the facts. Merong facts. Who has the proper information. Alam naman. But the thing is, it still makes the wrong decision. Alam na niyang mali. Alam na niyang kasalanan. Alam na niyang hindi kabubuti. Pero ginagawa pa rin. At walang sumagot. Tama ba yan? Kaya nga sabi ko, ibang usapan, yung nagsimula ka sa tama, pero nagwakas ka sa mali. Nagsimula ka sa maayos. Alam niyo, kaya nga, nung estudyante ka, active ka kay Lord. Tinitindihan mo ang katuwiran, kabanalan ng Diyos. Ang masaklap, kung kailan ka na nakatapos at nagtatrabaho, saka ka magdidesisyon ng mali. Hindi ko naintindihan. Pababawin natin. Nung estudyante ka, tinitindigan mo ang katuwiran at kabanalan. Pero,
nung nagkatrabaho ka na. Noong estudyante ka, o kaya noong pumipili ka ng karapat-dapat na makakasama mo habang buhay. Pero later on, dahil sa natagalan ka lang magka-partner, nakipag-live-in ka na. Naku po. Naku po. Hindi kita kinokondem. Kung sino ka man, ano ka pa man. Pero, saan ka man, nanonood ka man, manumbalik sa Panginoon. Meron pang pag-asa. Meron pang pag-aayos. Praise God. Ano ka man. Huwag mo nang isipin, sinong nagsumbong. Walang iba, kundi si bonggang-bong. Pero paalala ito Kasi kapamakan yan Pero mo, dami mong natutunan, dami mong narinig, dami mong tapos makikipag-living ka. Nakalaya na dyan si Sherry May. Alam noon lagi kong si Sherry May lang sinasabihan, pinakamahirap dyan But the thing is, kaya nga, pero pag-aayos, ang dapat nga talaga yung asawa mo na Sherry May, ang dalhin mo sa Panginoon, kasi nako po, dapat may effort ka talagang gagawin. Hindi, porke nakasal na kayo, ayos na. Sa palagay mo, pag oras na hindi kayong dalawa, lakapit, palagay mo si Sian, paglaki, nasa tamat, may takot sa Diyos? Hindi. Lito yung bata kasi dalawa Malilito yan. Praise God. Pero, yung sinasabi ko, hindi ko sinabing nandito. Hindi ko rin sinabing nanonood. Baka sakali. Baka sakali lang. Amen ba yun? Kung sakali mang nanonood siya, di alam niya yun na siya yung sinasabi ko. Pero kung sakali mang nandito siya, di alam niya yun na siya ang sinasabi ko. Para hindi na kayo mag-isip kung nasaan siya, nandito ba o nanonood. Mas maganda yun. Praise God. Hello, amen? I repeat. Kasi hindi dapat hindi dapat pinananatili yan. Dalawa lang ang natapik natin, pero nakita ko, sobra na ako. At saka nakikita ko, parang hirap na kayo, titigil na lang ako. Kasi parang di nakakatuwa yata yung message ngayon Titigil na lang muna ako. Dalawa lang, 2 days lang muna. Parang hindi nakaka-inspire yung ko di ba? Praise God. Parang di talaga nakaka-inspire yung sinasabi ko, kaya ititigil ko na lang muna. Praise God. Amen? Kaya mas maganda na lang, ulitin ko na lang to. Huwag kang maghanap ng taong makakaintindi sa'yo. Ang hanapin mo yung taong kahit hindi ka naintindihan, hindi ka rin niya iniiwan. Praise the Lord. Balang araw, maalala mo ko at sa araw na yun, nakalimutan na kita. Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Palakpakan mo ang Diyos na buhay. Tumayo po ang bawat isa. Itutuloy natin to sa ayaw at sa gusto nyo. Praise the Lord. Baka naman iisipin mo, absent ako sa susunod. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Come on. Taas mo yung dalawang kamay. Come on. Concentrate on God. Focus on God. He's the author and finisher of our faith. Our God is the creator. Our Lord is the owner. He is the King of our life. That's why we need to serve God. He's the Savior, the provider of everything and everything. Know God. Trust God. Espiritu, ako
saan pa man, kahit na ano pa man, sa tawag mo, Jesus, ay tutugon ako. This time, softly. Kahit na saan pa man, kahit na ano pa man, sa tawag mo, Jesus ay tutugon ako. Narito po ang iyong bayan, O Diyos. Pakikinig sa iyo. Handang sumunod sa iyo. Panginoon, pawiin mo ang bawat takot, pangamba sa buhay. Kami po ay mananagumpay kung kami lang ay determinado at desidido. Dalangin ko po, Diyos, ang pagkilos mo sa bawat isa. Mapawi lahat ng pangamba, lahat ng pag-aalala. Sa halip, Panginoon, ipagkatiwala namin sa iyo. Dahil sa iyo, Panginoon, lahat ng bagay may katugunan. Sa iyo, Panginoon, ang kalutasan. Palakasin mo po ang bawat isa. Pagtibayin mo po ang bawat isa. Maging determinado at desidido, Panginoon. Kami po ay mananagumpay. Ire-reset namin, Panginoon, ang aming buhay. Magtitiwala sa iyo. Magpapatuloy sa iyo. Maglilingkod sa iyo. Salamat po, O Diyos. Pati ang mga nasa online, Panginoon, patuloy mong abutin yung nararanasan namin na paghipo mo dito sa face-to-face. Umabot din maging yung nasa online, Panginoon, na tumutok, Panginoon, umintindi, Panginoon, yung nararanasan dito, ma-extend hanggang saan mang lugar sila, kahit nasa abroad, kahit nasa Luzon, nasa Visayas, nasa Mindanao, Panginoon. Salamat po, O God. Pinupuri ka namin. Dinadakila ka namin. Sa pangalan ni Jesus. Everybody say, Amen. Palakpakan niyo ang Diyos. Shout hallelujah!